Mataray na, maldita pa, yan ang dapat ninyong tularan. At dahil nga sa trending ngayon, trending pa ba? Baka hindi na napag-iwanan na naman ako. Yung panindang hotdog overload ni Boom, parang Neneng B yung kanyang katawan. O, Neneng B kasi yung pangalan nun, kaya kinanta ko yung Neneng B na kanta. Katatapos ko lang dyan mamalengke ng mga gagamiting sangkap, pero na-stress na ako, B. Nahirapan man kasi akong maghanap ng buns na pahaba, yung pang hotdog ba. Isa lang din pala yung bote namin na may ganyan na nguso. Oh. Kaya gawan ko na lang ng paraan itong bote ng mineral water, ano. Dalawa kasi kailangan natin, lagayan ng ketchup at lagayan ng mayonnaise. Di na ako bumili at kulang na sa budget. So ganyan, binutasan ko na lang yung takip niya. Nakasinlaki ng butas nung isa. Tapos sinalin ko na dyan yung ketchup na malabnaw na. Hinaluan ko na kasi ng tubig yan kasi konti na lang. Yan na kasi yung natira nung bagong taon nung gumawa ng spaghetti. Ayoko na rin naman ng bumili ng bago, kawa nila kwarta. Tapos sinalin ko naman na doon sa isa, yung nabili kong mayonnaise. Nang mahal, Diyos ko, masakit sa bulsa. So okay na yan, dalawang pantoppings natin, ano? Pantoppings ba tawag dyan? Pang garnish o pampalaman? Bahala kayo. Ngayon naman ay pipisil-pisilin natin itong nabili kong lettuce. Hindi ko na yan hinugasan para naman marumi yung makain namin. Tapos magkakasakit yung mga nanonood. Nanonood lang, parang sila na yung nagkakasakit. Ano? Charot lang, hinugasan ko yan. Uy, kaya nga basa-basa yung kamay ko. 40 pesos bili ko dyan, 1/4 na. Sabi nila dito sa amin, kapag bumili ka daw ng mga dahon-dahon, piliin mo daw yung may mga butas-butas kasi hindi daw yun masyadong babad sa pesticide. Ganon. Bumili din pala ako ng patola. Pipino pala yan. Hindi ko nga lang alam kung ano nangyari sa akin. Ba't ko yan binalatan? Dapat pala hindi na ano. Sayang tuloy yung balat, ang mahal din pa naman yan. 40 kalahating kilo bili ko. Hiniwa ko lang ng maninipis ng mabilisan. Okay na yan. Ngayon, dito naman na tayo sa main ingredient ng ating lulutuin na hotdog overload. Underload pala tong sa akin kasi tinipid sa ingredients. Ito po yung mapula-pulang Dicavolity. O syempre, babalatan muna natin. Tatanggalin muna natin yung condominium na nakabalot dyan. Bossing pala yung brand na binili kong Dicavolity kasi wala lang, mura siya eh. Bakit ba? Yun lang yung kinaya ng budget ko eh. Medyo may kamahalan kasi man yung Tender Juicy B. Tapos ito, gusto ko yung laki niya. Hindi siya ganun kahaba at medyo mataba-taba siya. Okay na to. Bale, 7 piraso lang yung binalatan ko. Medyo frozen pa ito, kaya pakuluan muna natin sa tubig na may niacinamide. Ayokong hinihiwaan yung hotdog sa mga gilid-gilid niya kasi pumapangit yung itsura B pag naluluto na. Parang naukyasan, tas may mga sugat-sugat, ganun. Ikaw, gusto mo ba kumain ng ganung hotdog? Yung parang may sugat-sugat na yung balat tapos bubuka-buka na. Mas masarap kainin yung hotdog kapag makinis, parang ganyan. Kaya hiniwaan ko lang siya doon sa may dulo. Kasi gano'n naman talaga ang jotdog. May hiwa sa dulo. Nakipagkwentuhan pala ako dyan sa kapatid ko habang pinapaikat ko yung tubig na nilagay ko dyan. Kaya nung pagtingin ko, ayan, munti ka nang masunog, be. Nakalimutan ko lagyan ng mantika. Dumikit silang lahat tuloy doon sa kawali. Nahirapan man tuloy akong baliktarin. Ang gigila ako, be. Halos madurog pa nga yung hotdog habang binabaliktad ko. Malambot pala kasi ang hotdog na bossing. Parang puro harina ba ganun, kaya pala mura ito. Nung nabaliktad ko na, ayan, nangitim na yung itsura ng ating Dicavolity. Nasunog siya. Nagmistulang African tuloy yung lahi. Okay na to, baka mas lalo pang masunog. Dahil nga sa wala akong mahanap sa palengke namin ng tinapay na pahaba, sa 10 bakery na yata pinuntahan ko, ayan, bumili na lang ako ng buns na pabilog. Actually, meron daw pala siya sa supermarket. Kaso nung nagpunta ako doon, hindi ako tumingin sa mga tinapayan nila. Kasi balak ko talaga sa labas na lang bumili, baka kasi mahal doon sa loob. Kaso ang hirap man pala maghanap ng ganong tinapay pag hindi sa loob ng supermarket ka bibili. Kaya no choice na ako, ayan na lang binili ko. Pareho lang naman yung pagkinain mo, shape lang naman pinagkaiba nila. Nang mahiwa ko na ang monay mo, nilagyan ko naman na ng pipino ang pip mo. Dinamihan ko lang siya kasi gusto ko talaga maraming gulay. Tapos sunod naman na ang lettuce. Habang may nangingialam na bata, si Neneng B. Bata-bata mo pa, gusto mo natin bang magnegosyo? Huwag ka namang alam dito, Sam. Baka ibash tayo, sabihin nila tinitolerate ko ang child labor. Ba't nila yung tinawag na child labor? Di naman nabubuntis ang bata para mag-labor, diba? Tapos tuwing May 1, sabi nila Labor Day yun. Pero pagpunta ko sa ospital, ilan lang naman nagle-labor doon. Minsan nga wala pa. Di pa daw kasi nila kabuanan. Mali-mali yung term na ginagamit nyo. Naguguluhan tuloy yung brainability ko na 2 MB lang. Matapos naming lagyan ng damo yung mga tinapay, saka ko naman na pinatong yung mga Dicavolity. Kaso nung pagpatong ko, lumalampas man siya doon sa hiwa ng monay. Kaya ayun, hinati ko na lang para mas makatipid
excited at mas marami akong magawa. Ngayon ay lalagyan na po natin, ay, pinangunahan na ako ng batang ito. O sige, diba? Walang lumalabas, hindi mo alam. Amin na nga, ako na lang kasi mahirap pigain yan. Matigas kasi yung bote na yan, hindi kasi yan pang piga talaga. Lagayan namin yan ng patis. O ganon, alam mo na, sige nga. O, diba? Wala pa rin. Kailangan kasi ng malakas na pwersa doon, B. Amin na ako na to, doon ka na lang sa katsap, ha? O, heto na, ketchup na tayo. Madali na lang to pigain. Kasi malabnaw yung ketchup natin. Ngayon, sabihin mo na yung linyahan ni Neneng B. Total, andito ka naman na. Out sa mga kabataan dyan. Huwag puro cellphone. Galaw-galaw din. O, diba? Huling ilalagay naman na namin ay ang cheese. Escudero. Siyempre, kailangan punong-puno yan ng cheese, yung mantampuwag ba na makapal, ganon. Kaso, gagamitin ko pa kasi ito doon sa iluluto kong cassava cake. Kaya hindi ko siya masyadong pinuno. Kaya nga, hotdog underload itong version ko, diba? O, ikaw naman, tapos sabihin mo ulit yung litanya ni Neneng B, ha? Shout out sa mga kabataan dyan. Anong ulam? Galaw-galaw din. Huwag puro cellphone. Okay na yan, kain na tayo, B. Napakadali lang gawin, diba? Basta kompleto mo na yung mga sangkap. O, syempre, para sa akin, masarap. Kasi gutom ako. Wala namang kinakailangang timpla dito para makuha mo yung totoong lasa. Nakadepende yung sarap nito doon sa gagamitin mong mga sangkap. Lalo na doon sa hotdog. Kapag mamahalin yung hotdog na nilagay mo dyan, yung Angus beef, ganon, malamang sa malamang, sobrang sarap niyan, no? Sa part ko naman kasi, basta mayroong lettuce, pepino, ketchup at mayonnaise, pakak na sa akin, B. O, kuha ka na dyan, Choy. Kanina ka pa nanonood sa amin, ni. Kain na rin kayo dyan, Bianca and Axel Bricks. Bagay to pang merienda tuwing hapon. Medyo magastos nga lang sa sangkap, B, kaya di pwedeng araw-arawin. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Ma, anong ulam?